Hello po mga kaps, mga guys, mga kababayan. Welcome to Nob's Vlog. O, balitang-balita ngayon guys, no, itong pag-file ng kaso, pagreklamo, no, ng kagalang-galang na Senadora Hontiveros dito sa mga vlogger na nagpakalat ng fake news ukol dito sa paglantad ni Michael Maurilio. So ito guys, maraming vlogger daw, no, hanggang sa ngayon ay kumbaga sinusubaybayan pa. Ayan, yung mga kampo o yung mga legal counsel ni Madam Senadora Risa Hontiveros, yan ngayon ang tinatrabaho dahil nga po sa paninira, no? Sirang-sira siya eh. Isa siyang public official, no? Senadora, pagkatapos paglabas nitong ni Michael Maurilio, ang daming mga pagbabatikos na natanggap or na ibato dito kay Madam Risa. So ito guys, natural lang. Magagalit ang tao. Sabihin na natin nagalit na talaga siya. Dahil nga sa kung ikaw nga ang manunood, no? Lalo na dito sa mga vlogger na maraming mga subscriber, mga sikat. Kumbaga, halo-halo na, pasa-pasa na. Yung mga tawag dyan, yung mga sabihin na natin yung iba mali, no? Mali naman talaga eh. Kasi binibigyan ninyo kagad ng sariling opinion. Samantalang hindi nga sigurado pa, hindi pa tiyak itong si Michael Maurilio kung nagsasabi ng totoo. Kasi etong tao na ito, kung ako lang ang ano nito, no? Kumbaga, kung kikilatis sa kay Michael Maurilio, baka negosyo niya ito ba? No? Baka paraan niya ito para kumita uli ba? O, kasi nga, sabi nga noon ni Madam Risa, eh, humingi ito ng, kumbaga, yung financial support, financial assistance, pero nagpahayag si Madam Risa na hindi niya trabaho yung gano'n, yung kanilang departamento, yung kanyang, tawag yan, yung kanyang sa departamento ay hindi pumapayag na mayroong gano'n, no? Na mayroong pera, pamimigay ng pera. Okay. So, eto guys, itong si Michael Maurilio, matibay itong ginawa niyang pagtestimonya eh, nung panahon ng nagsasampa pa ng kaso kay Kibuloy, di ba? Kay Pastor Kibuloy. So, ngayon, hindi pa nga ilang buwan pa lang, oh. Bumaliktad na kaagad, no? Siyempre, ganun talaga kahit na ako isipin ko, ganun talaga isipin ko na binayadan talaga ito, no? Batay sa pahayag ni Madam Risa Hontiveros, siguro nabayadan ito o sabi nga daw na kidnap o basta mayroong mga ganyang mga aligasyon, no? May mga text sa kanya na humingi ng tulong o ganon. Pero ang nangyari kasi, ang kinagalit ni Madam Risa sa ngayon po, itong pangyayari na kumalat sa social media, binigyan ng mga opinion, kumbaga dinagdagan pa, no? Dinagdagan pa yung pahayag ni Michael Morillo. Ayun ang mahirap doon. Kaya nahulog sa fake news. Kaya ito ngayon, Senador Ontiveros nag-file ng cyber libel case sa kung sino yung pasimuno na nagpakalat o nag-post ng video nito ni Michael Maurilio, kung sino ang mga kasama nito, no? At gayon din itong pagpakalat na ng mga vlogger dito sa social media, YouTube, Facebook, TikTok. Naku, naging palaman na talaga ito si Madam Risa, no? Kaya siyempre, magalit, no? At kung ano-ano na yung mga opinion, ano-ano na yung mga reaction na nangyari doon. Kaya siyempre, kahit sino talaga, no? Magagalit sa ganitong sitwasyon. So ito guys, merong 12, no? Na sinampahan niya ng kaso, diyan yung papel na hawak-hawak niya ngayon. Ayan, oh. Tawag diyan, complaint affidavit. Oh. So, nakalagay diyan, ito pa, oh, meron pang sino ba 'yan? Sino ba yang ano niya na 'yan, yang Pagtanggol Valiente, 'yan. Michael Mauricio and Pagtanggol Valiente, 'yan. Yung dalawang 'yan. Yung Pagtanggol Valiente, 'di natin kilala 'yan. Pero batay sa pahayag ni Madam Risa,
ay bago lang daw gumawa ng account ito. Tapos nag-post sa social media. Yan, parang baka siya yung ano, siya yung na pasimuno niya, no? Yung nag-file na pinagmulan ng video. Okay, tapos kasabwat si Michael Maurilio. Batay sa kay Madam Risa, hindi ko sinasabing yun ha. Yun ang doon sa pahayag niya. So ako wala akong dinadagdag dito, wala akong binabawas. Kumbaga, sinishare ko lang kung ano yung sinasabi nila, di ba? Alam nga namang fake news tong sasabihin ni Madam Risa, di ba? Ito nga siya nga ang nag-file ng kaso sa mga ano sa mga fake news no? Oh, ngayon, eto siya ngayon. Eto, maliban dun sa 12, ang sabi dito ay meron pa, marami pang mga vlogger, no? Ang pwedeng idagdag. At ganun din, hindi lang cyber libel case ang may sasampa, baka marami pa. Okay, so ito guys, pinangalanan niya yung naunang kasama diyan ngayon sa sinampahan niya ng kaso. Ito, basahin natin ha. Senador Risa Hontiveros filed Wednesday, July 2, a cyber libel complaint against 12 individuals in relation to the circulating video of Michael Maurilio, who had claimed he was paid by the lawmaker to testify against Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, and Vice President Sara Duterte. Among the 12 respondents are bloggers who are allegedly spread the claims made in the video. So yan. Conteveros name, likes of, okay, ito pinangalanan niya na, no? Si Chriset Chu. Okay. Vlogger ito. J. Sunsa. Okay, kilala ito, si J. Sunsa. Dati rin itong, kumbaga, TV anchor yata yun, komentarista sa radio, ano pa. Saso. Ito, mga matitinding mga vlogger ito. Trixie Cruz Angeles. Okay? At saka itong si Banat Bay. Walang hindi nakakilala kay Banat Bay kapag sa social media ka, sa YouTube ka, vlogger, no? Kasama niya yung, grupo yan siya ng, yata, mga Banateros, di ba? Okay. So yan sila guys, pinangalanan. Actually, Dusi yun, pero hindi isinama. Yan siguro kasama yan, si Michael Maurilio at saka si Pagtanggol Valiente. Kasama yan sila doon sa 12. At maliban daw sa 12, ay meron pa, no? Maaaring madagdagan pa. At hindi lang yan cyber libel na kaso ang pwedeng isampa at marami pa daw. Okay, ganun yan sa guys ko. Kaya sa akin, no, payo ko sa mga vlogger, ingat-ingat po tayo sa ating pagbablog. 'Di ba? Hindi nagbibiro itong si Madam Risa, Senadora Risa Hontiveros. Kasi nga po, ayan, no, inaksyonan niya na talaga. Sinimulan niya na, kumbaga sabi niya, una pa lang ito at marami pang susunod. No? Kaya Madam Risa, Senador, wag mo kong sali diyan ha. Wala akong fake news na ginagawa. No, sa akin katulad dito na nakita ko, nagpa-interview ka. So yung interview mo, ito yung mga sinabi mo, yun din yung nirelay ko sa mga tao. Kumbaga, senior ko para ma-aware din yung ibang mga vlogger, no? Baka mamaya banat sila ng banat sa'yo dyan, dinadagdag-dagdagan pa nila, ayan, di nila alam, sinusubaybayan mo na, di ba? O, di, dadami yung, kumbaga, madidisgrasya. Tawag ko na madidisgrasya kasi maraming mga vlogger din ngayon na nagsisimula pa lang, nag-start pa lang, katulad ko, na kung hindi nagmamasid-masid, o makikisawsaw, makikisakay-sakay sa mga issue, nakakapagsalita ng, kumbaga, below the belt, no? So, ganun lang yun siya. So, ako, madam, eto, senior ko lang, no? Sa palagay ko, wala namang fake news dito sa sinabi ko. Kasi kung fake news ito, boy, nagpa-interview po kayo, di ba? Ganun lang po yun. Kumbaga, iniingatan ko lang yung ano ko. Saka di ako ano ngayon, kumbaga, umiwas na ako dito sa takbo ng, ano yan, tawag yan, itong pamumulitikan ng mga content kasi wala na akong maintindihang tama. Kumbaga, marami ng ano ba, no? Ah, kumbaga, magulo. Magulo. Kaya, medyo, naglaylo ko sa pagbablog tungkol diyan sa takbo ng gobyerno, no? Gobyerno, Duterte at PBBM.
ah, diyan sa dilawan daw, green at saka red, no, na mga issue na kung ano-ano pa. Akin inabangan ko lang yung siyempre yung ICC, yung impeachment, comment konti, kumbaga share-share lang kung ano yung nakikita ko, napapanood ko sa mga big stream media, sinishare ko lang. Copy-paste lang ako. Kaya nga nagkaroon ako ng copyright issue eh, no? Copyright strike. Kasi nga, ayoko kasing magdagdag ba yung magsarili akong opinion. Katulad dito, itong ginagawa, nag-opinion, nagre-reaction. Pero ito kasi maganda reaksyonan, maganda lagyan ng opinion ng sarili kong mga paliwanag. Kasi nga po, para maiwas din yung mga kasama nating mga vlogger diyan. Ako, ginawa ko 'to, i-share ko lang para ginawan ko ng content para sa mga vlogger, 'no? Ingat-ingat po, 'no? Kasi mahirap yung ganito, tingnan niyo may kaso na kayo. Okay lang 'yan etong mga nabanggit na mga vlogger na ito kasi mga kilalang mga tao naman na ito, kumbaga kaya nilang dumepensa sa sarili nila nito, 'di ba? Kumbaga sanay na 'to sila sa ganiyang mga, usapin. 'Pag sinabing usapin, kaguluhan 'yan. Pero tayo, ano lang naman 'to, hobby lang naman 'tong sa atin, 'di ba? Libang-libangan, kahit na konting libangan kumikita din. Okay. So viewers tayo. Kaya doon sa mga viewers natin, 'no, paki-like naman, subscribe yung channel natin, 'no. Medyo bumaba na yung mga views ko kasi nga pangit yung mga nagiging content ko, eh, 'no. Gano'n talaga sa pagba-vlog. May time na maganda yung magiging content mo, may time naman na pangit. So dito naman, share ko lang ito kasi nga po para makaiwas, 'no? Kasi baka akala ng mga vlogger diyan kasi bago lang ito, eh, 'no? Kaninang umaga lang. July 2. Oh, ito gabi ko ni-record ito, gabi. So kung anong araw niyo man mababasa ito, July 2 pa itong pag-file ni Madam Risa. So ito, pakinggan natin yung ibang pahayag ni Madam Risa para naman mapanood natin, mapanood din niyo. Pero dito ko na lang ipakita sa video, sa cellphone natin. Kasi na-copyright strike na ako, baka mamaya madagdagan yun, matanggal pa yung ano natin, channel natin. So ito mga guys, play natin yung ilang mga pahayag ni Madam Risa dito sa ginawang pag-press con niya, no? Pagpahayag niya sa publiko, sa pag-file niya. Okay. Ayan, ayan, ayan. So yan guys, yung papasok pa lang siya, no? Doon sa room na kung saan maraming mga media practitioner na nakaabang sa kanya. Ayan. So naglalakad siya papunta doon. So ito guys, ingat-ingat po yung mga kasama nating mga vlogger lalo pa doon sa mga nag-start pa lang. Kasi nga po, ito, yung mga legal counsel ni Madam Risa talagang sinusubaybayan itong takbo, no, ng pagbabalita at pagsakay ng mga vlogger dito kay Michael Morillo. Baka madamay kayo, ha? So sa akin, di naman, di naman ako nag-opinion ng ano, kundi sinyer ko lang ito at kumbaga pinost ko lang para para Sama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm na maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Munahing layunin ng reklamo, alamin sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ng mga sinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. yun. Kita mo? Dagdag bawas, ha? Kabilang po dyan, sina Trizet Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Hanat Bay at iba pa. Yun. So abangan po natin Pinakalaman ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at Nako! ano-ano dapat ikaso sa kanila. Sino pa daw, kaya maghahanap pa yung mga abogado niya. Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber Hmm. libel appropriate na ireklamo dito. Cyber libel.
sabihin ko sa inyo, Mm. bilang isang nagtatrabaho sa public service, Okay? bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero Okay. hindi ako papayag sa Mm. ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Mm. Ano pa? Karagdagan. Sir? So far, isang dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaaring dumami po po yun at maaaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakusa ko sa kanila. Okay? So, yun guys, no? Meron pa. Nasmulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. Okay. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. Gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban Nako. sa mga tao o grupong ito. Lalo na mas napag-alaman na ng NBI sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at mudmod Mm. ng kasinungalingang video na ito. Okay. So, yun guys. Ang pahayag ni Madam Risa, no? Senadora Risa Hontiveros. Sabi nga niya, public servant siya, bukas siya sa tanggap sa mga ganyan mga puna kasi nga siyempre natural lang yun. Pero yung mga ganyan na sobra na yung paninira sa kanya, no? Fake news, kumbaga kung ano-ano dinadagdagan para lang kumbaga pasamain. Oh, ganun ang madaling salita, pinapasama siya. Siyempre magagalit talaga, 'di ba? Kahit sino ba naman eh. Kahit sino ba naman eh, 'di ba? Naalala nyo nga, 'di ba, si Bong Revilla nung katatapos ng eleksyon, nagdamdam din yun, magsasampa rin ng cyber libel case doon sa mga vlogger na sinisiraan siya, nagpalabas ng fake news, kaya kumbaga humina, no? Humina yung kanyang kumbaga kredibilidad sa publiko at yun ang naging dahilan kung bakit hindi siya napasok sa 12 elect senador. Okay? Ano yan siya? Napakatindi kasi nitong social media mga guys. No? Itong mga fake news. Lalo na dito sa usaping pamumulitika. Itong banatan ng mga Duterte at ng mga admin. No? Pro PBBM, pro Duterte, pro doon, Dilaw. No? Grabe ang mga banatan. No? Kaya nga ako tumigil. Wala na akong naipo-post na mga ganito eh kasi yung tungkol dito kasi ano eh wala na akong maintindihan ba kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo, 'di ba no? Saka dito karamihan kasi mga vlogger ngayon dito, mga bugado, no? So, mga opinion, ang sarap na lang manood, makinig, no? Manood ng mga vlog nila, marami tayong natututunan. So, mahirap nating sabayan, di tayo bugado, di ba? Sa atin, opinion, conclusion, batay lang sa abot ng ating pangunawa, di ba? At mga nakikita, nagre-react na lang tayo, o nagpapalabas ng sama ng loob, voice out, no? Expression, freedom of expression daw eh. O, kaya may karapatan tayo mag-voice out. Pero ito naman kasi, yung ganitong maglalabas nga ng fake news, katulad dito kay Madam Risa na fake news daw ang mga lumalabas kasi nga, siyempre, hindi pa nalaman kung talagang totoo itong si Michael Maurilio, no? Yung mga sinasabi niya, hindi pa nakaharap, pero yung mga vlogger, yung ibang mga nasa social media, Facebook, TikTok, Instagram, ano pa, YouTube, maraming mga edited video, maraming mga nakakatuwa. Okay? So, para doon sa mga pinapatamaan, no, tinutukoy, hindi yan nakakatuwa. Tulad dito ngayon kay Madam Risa, no, Senadora Risa. So, ingat kayo ngayon, ingat kayo, no? Tuloy-tuloy pa kayo, no? Nako, bago lang ito, kaninang umaga lang. So, baka marami pang hindi nakakapanood, no? Kaya ito, gumawa ko ng content para
para din para mababalaan. Okay mga guys. So doon naman sa mga followers natin, konting share naman ng video natin, ng channel natin. Subscribe dun sa di pa nakapag-subscribe para tuloy-tuloy yung ating gagawing pagbablog. So medyo laylo muna ako sa pagbablog ng tungkol dito sa mga sa pamumulitika, no? Pero sinusubaybayan ko impeachment at saka itong ICC, no? Yung Duterte kalagayan doon. Ang ginagawa ko, copy-paste na lang ako ng video sa mainstream media nung sinong abogado, nakita ko namang medyo maganda paliwanag, sinishare ko lang. Okay. Kaya nagkaroon ako ng copyright strike. Wala talaga. Okay, ingat tayo mga guys, mga kababayan. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat po.